So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, marami po tayong mga kababayan na motorista ang bumabaybay dyan po sa EDSA na nakapansin, actually agaw pansin po talaga, itong billboard po ni DND Secretary Gibo Chidoro na ini-encourage po tayong mga Pilipino na ipaglaban po ang ating soberenya laban po sa China. Kasi wala naman po tayong ibang bansa na meron po tayong conflict sa South China Sea, kundi China lang. Kasi po yung Vietnam or yung mga ibang bansa po na meron din pong dispute dyan po sa West Philippine Sea ay ready po sila na sumunod sa international law. Hindi po katulad ng China na ginagarapal po tayo. So para hindi na nga po ako maingay, pakita ko na lang po sa inyo. So ito po yung yung agaw pansin na billboard po ni Gibo Chidoro diyan sa EDSA. So ito medyo malabo lang, no? Pero babasahin po natin yung nakalagay po dyan sa billboard na yan. So, ayan po, di ba, MRT po yan. So, ayan po yung billboard po ni Gibo Chidoro. And then sa gabi, yan. Lalong-lalo na sa gabi kasi talagang glowing in the dark pa talaga. Talagang, di ba, may ilaw pa talaga. Okay. So, dyan nga po sa billboard po na yan, ang nakalagay po dyan ay ito. So, ito, nakapost naman ito sa Instagram po ni Gibo Chidoro. So, ang sabi dito, if we don't stop them, China is going to creep into what is within our sovereign jurisdiction, our sovereign rights, and within our territory. Gibo Chidoro, Secretary of National Defense. So mga kababayan, no, nung nakita ko nga po itong message nga po ni Gibo Chidoro dyan po sa EDSA, ang napansin ko po kaagad ay isa po itong encouragement. Mga alam po tayo, bawat Pilipino, pagdating po sa soberenya po natin, dahil po in the near future, tayo rin naman po kasi ang mamumroblema kapag hindi po talaga natin na-exploit yung mga natural resources po dyan, especially nga po yung langis, dyan po sa West Philippine Sea. At mga kababayan, nung nakita ko nga po itong message po na to ni Gibo Chidoro sa EDSA, kasi di ba, alam naman po natin na yung EDSA talagang dinadaanan po talaga yan ng karamihan at napakaraming Pilipino na nakatira po within Metro Manila. Actually, hindi lang po taga Manila ang makakakita nito. So mga ka-Streetwise, no, bigla kagad pumasok sa isip ko na bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang sa panahon po ni PBBM, mas nagkaroon po tayo ng encouragement from the government na palagan po at ipaglaban po ang ating soberenya dyan po sa West Philippine Sea. Hindi po katulad nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. So hindi naman po kasi maganda na mag-compare pero hindi po natin maiiwasan na magkumpara. Kasi nga mga kababayan, no, naalala ko bigla, ang pinaka-DND secretary nung panahon nga po ni dating Pangulong Mau Diggs na maka-China ay si Delfin Lorenzana. With due respect naman po kay Sir Delfin Lorenzana, may mga bali-balita din po kasi dati na talagang gusto na talagang palagan ng ating DND secretary na si Delfin Lorenzana nga po nung panahon ni Duterte. Pero alam naman po natin na ang isang secretary po sa gabinete po ng executive branch na pinamumunuan nga po ng presidente ay susunod lang po ito sa order ng presidente. Kasi for example mga ka-Streetwise, no, ito yung napansin ko dito eh. Kahit po na ngayon nakikita natin na si Gibo Chidoro po ay pumapalag po para po ipaglaban po ang ating soberenya, pero kung si dating Pangulong Duterte pa rin po ang presidente, magiging tikom pa rin po ang bibig niyan. So ang pinupunto ko lang po kasi dito mga kababayan, susunod lang po yung DND secretary sa utos po ng presidente. So, 'di ba, kung sakali nga, no, actually hindi naman nagkatotoo, pero kung sakali nga na si Gibo Chidoro nga yung DND secretary nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte, malamang magre-resign 'yon. Sa tingin ko lang. Malamang magre-resign po si Gibo Chidoro kung siya po ay susunod sa utos ng presidenteng takot, duwag at matapang lang sa kapwa Pilipino. Kasi nga po mga kababayan, no, itong balita po na to ay nabalita noong May 2021. So ang sabi nga po dito sa balita, no rift between Duterte, DND over West Philippine Sea. Lorenzana. Kasi po meron po kasi mga rumors na, no, ito rumors lang naman, no, na hindi po magkasundo si Delfin Lorenzana at si dating Pangulong Mau Diggs, si Duterte, about po sa execution po natin kung paano po natin makukuha yung West Philippine Sea. Kasi sa atin naman po talaga yan.
So may mga bali-balita na gano'n na hindi sila magkasundo. Kaya nga mga streetwise, di ba? Kung maalala nyo nga po sa mga dati na nating content na pinatahimik ni Duterte yung mga cabinet secretary niya na pag-usapan yung West Philippine Sea on public. Okay. So ito mga kababayan, no? So continue lang po natin itong balita na to. Ito medyo mahaba ito pero worth reading naman eh. Yan dyan sa balita na yan. Defense Secretary Delfin Lorenzana has denied rumors that there is a clash of views between President Duterte and the Department of National Defense, DND, on the issue of the country's maritime dispute with China in the West Philippine Sea. Yan. So dinideny po ni Lorenzana noon na meron silang hindi pagkakasunduan ni Duterte about po sa West Philippine Sea. Actually mga kababayan, no, habang nire-research ko nga po itong si Delfin Lorenzana, nakitaan ko po talaga siya na gusto niya talagang ipaglaban yung West Philippine Sea. Yun nga lang, tulad nga po ng sinabi ko, kahit na gusto po ng DND Secretary na ipaglaban yung West Philippine Sea, pero kung meron naman siyang presidente na duwag, wala rin po tayong magagawa doon. Kaya nga, nasabi ko nga, di ba, na kung si Gibo Chidoro yung DND Secretary nung panahon ni Duterte, malamang nag-resign yun. So, continue natin, no? Okay. President Duterte's order to us have been very firm and straightforward. Defend what is rightfully ours without going to war and maintain the peace in the seas. Yung nagsasabi na hindi kami align ng presidente. Let me clarify that my pronouncements echo the stand of our President and Commander-in-Chief, Lorenzana said in statement Sunday night. So ito na nga sinasabi natin dito. Nagiging echo lang po talaga yung Defense Secretary ng presidente. So buti nga po ngayon mga ka-streetwise, no, sa panahon nga po ni PBBM is aligned po yung paniniwala ng ating DND Secretary at saka ni PBBM about po sa West Philippine Sea. Hindi po katulad dati na kahit po na gustong ipaglaban ni Delfin Lorenzana yung West Philippine Sea, pag sinabi po ni Mau Diggs na tumahimik kayo, tatahimik lang po talaga yan. Ang criticism ko lang naman po kasi dito kay Lorenzana, dapat nag-resign ka na. Di ba sumusunod ka sa presidenteng duwag, dapat nag-resign ka na nun. O, syempre, alam naman po natin na malaki po ang sweldo bilang DND Secretary, di ba? So, ang sabi pa dito, Lorenzana has recently been very vocal against the continued intrusion of Chinese vessels in the West Philippine Sea. Many times in his previous statement that he demanded Beijing military ships and fishing boats to leave the country's waters but not to avail. So base rin po sa balita na to na talagang pumapalag po talaga si Lorenzana. At kahit po i-search nyo po yung mga dati pong statement po ni Delfin Lorenzana, pinapalagan niya po talaga yung China. Pero eventually, biglang naalala ko bigla na meron palang interview itong si Delfin Lorenzana with Luchi Cruz Valdez. Natahasang sinabi po ni Delfin Lorenzana na wala pong magagawa ang Pilipinas sa panahon na yon para po ipaglaban po yung West Philippine Sea. So naratibo po ito ni Digong. Okay. So para malinaw na lang po, no, ito, hindi maganda magkumpara pero this time, mas maganda po na mag-compare po tayo. Para syempre, for the future, wag na po tayong makakamali na bumoto ng mga politiko na takot at saka pro-China. Ayun po talaga yung pinaka-motive po ng channel po natin ngayon. Na ina-advocate po natin, basta politician na pro-China, X na yan. So ito nga po yung interview po ni Delfin Lorenzana with Luchi Cruz Valdez about po sa West Philippine Sea. Na para sa akin, it's quite interesting na kahit po na pumapalag po si dating Secretary Delfin Lorenzana, is kailangan niya pa rin po talaga sumunod po sa presidente. So ito, no, panoorin lang po natin to. Mga ano lang naman to, mga 5 minutes video lang naman to eh. Sige, okay. Okay, diretsahan na po. Paano ba itong nangyayari ngayon sa Whitsun Reef or Julian Felipe Reef? Naniniwala ba kayo na pumaparada lang sila doon dahil masama ang lagay ng panahon? Ang suspicion naman natin ay Chinese Maritime Militia under the Chinese Navy. Isn't that a flagrant violation if you were to follow the UNCLOS, no? Yeah, if you look at it legally, wala silang karapatan na doon. Yeah. Ang problema lang kasi dito, Luchi, ay kiniklaim din nila yung area dahil right. Historically daw, territory nila yon. Kiniklaim nila, kiniklaim din natin, kiniklaim din ng Vietnam. In fact, dito sa West Philippine Sea natin, mas maraming istruktura yung Vietnam kaysa China.
Dito sa West Philippine Sea, yung China, meron lang 5 o 6. Yung Vietnam, mahigit na 30 ang kanilang struktura dyan. So, in short, anong punto nyo na parang masyado tayong galit sa China samantalang ang tahimik natin sa Vietnam? Yun ba yun? Correct. Exactly. Pero yung Vietnam kasi, ang difference nila ng China is yung Vietnam, doon lang sila sa halos malapit sa kanila, yung claim nila. Hindi siya kasing agresibo ng China, no? Kasi yung China talagang, kumbaga, pinangangalandakan sa mga mukha natin na wala. Hindi namin kinikilala yung arbitral ruling na yan. And ang frustration, sir, ng mga tao kay Pangulong Duterte ay, bakit hindi mo man lang gamitin yan? Bakit hindi mo yan iginigiit? Maling akala yan, Luciano, dahil sinabi naman ng Presidente that before my term ends, I'm going to raise the issue with President Xi Jinping. Which he did nung kanilang pinakahuling meeting. Andun ako Ni-raise niya yun. Masagot ni President Xi Jinping, but Mr. President, sabi niya, we also claim the area. According to our historical records, it is ours. So this is where we go on to the diplomatic side of things. Let us consider all options para natin mapakinabangan yung area. Like fishing, yung minerals, yung oil. Okay, sir, sabi rin ni Pangulong Duterte nga, because you mentioned oil and other, resources underwater, no? Sabi niya, pero pag yan ang words niya, no? Pero pag yan na ang ginawa nila, na nag-drill na sila dyan, ay, iba na yan. Anong gagawin natin nun? I guess yun yung tanong nga, parang, anong diferensya ng ngayon tayo mag-o-object verbally? Kailan siya mangingialam siya mismo? Hindi naman kailangan si Presidente ang pupronta dyan kasi nandami naman niya alter ego. Ako, si Esperon, si Teddy Boy Locsin. Bakit hindi mismo ang Pangulo? Why don't we internationalize the issue, no? Para yung China ma-pressure. Bakit po hindi natin ginagawa yun? Kasi ngayon, we already have strong international support ng mga malalaking bansa. So what internationalization pa ang kailangan natin? Nandiyan na sila lahat Siguro to the point where China will agree with the arbitral ruling and respect our EEZ. That's the end game at least for most of us, di ba? Yeah, pero yung sabi ko kanina, the UNCLOS in the arbitral ruling did not rule on territories. Kasi sinabi lang niya wala kang yung line dust line mo, hindi valid. Pero hindi naman niya pinag-usapan yung mga territory diyan na inoccupy nilang isla. Atin yung sovereignty, mayroon tayong karapatan lang na mag-exploit, but the area is not ours. Pero wala silang karapatan mag-exploit, di ba? Ang gusto siguro ng mga kritikong mangyari at maraming mga Pilipino ay huwag sila mangisda dito. Amin yan Hindi pwede, Roche, kasi for the past siguro thousands of years, nandyan na yaman sila nag-fishing na. Sabi nga ng Presidente, dami namang isda dyan, mag-share na lang tayo. Which to me makes good policy. But the fact is, sir, natatakot na ang mga mangingisda na magpunta ron dahil ang lalaki nga ng mga fishing vessels ng China at napaka-high-tech. Are we just going to sit back and say... No, we will not sit back. We assure our fishermen that we are there to protect them. Ang problema lang natin, Luchi, is that yung mga fishing boats natin ay gawa pa lang sa kahoy karamihan. Dapat siguro i-modernize din natin yung mga fishing boats natin so that they can also go anywhere there. Pero kayo ba, sir? Happy ba kayo sa mga pronouncements ng Pangulo na hindi tayo lalaban, wala tayong laban dyan, wala tayong magagawa? Walang magagawa militarily to face the Chinese. Tama yon. I think he has been consistent at the start. Okay naman din yung kanyang policy to have a very good friendly relationship with China. Pero wag naman tayong sumurinder. Huwag naman natin i-surrender yung ating sovereign rights kasi meron naman tayong pinakahawakan na dalawang dokumento na nagsasabing meron tayong karapatan sa lugar na yan. Ako, what's happening there is okay lang muna ngayon dahil nag-uusap pa yun I think it needs some very bright people to really think
how to resolve this issue. Hindi natin kaya ito sa panahon natin, Luchi. Believe me. Yung huling word nga po ni Secretary Delfin Lorenzana, hindi natin kaya to sa panahon natin, Luchi. Pero bakit nagawa sa panahon ni PBBM? At patuloy pa itong ginagawa para po makuha po natin yan. So isipin niyo mga kababayan, no, kung gaanong kalaki yung hinahabol po ng ating Presidente Bongbong Marcos ngayon dahil po sa kapalpakan po ni Duterte. So dito po sa interview nga po nito mga kababayan, yung mga nirereklamo ni Luchi Cruz Valdez dito nga po kay dating DND Secretary Delfin Lorenzana nung panahon nga po ni Mau Diggs ni Duterte ay ngayon po ay sinasagot po at ginagawa po ng ating administrasyon ngayon. So isipin niyo mga kababayan dahil po sa billboard na yan ni Secretary Gibo Teodoro ay biglang pumasok sa isip ko na o nga no, si Gibo ganito matapang. Papalagan yung China para makuha yung soberanya natin. Anong ginawa ng dating DND Secretary noong panahon ni Digong? So ito yung sagot, di ba? Nagiging echo lang po siya ni Duterte. Kahit po na may mga statement po si Delfin Lorenzana noon na papalagan yung China, pero in the end po talaga, hindi po pinag-uusapan ng prinsipyo dito. Ang pinag-uusapan dito is yung chain of command. So talagang susunod pa rin po talaga ang DND Secretary sa Presidente. So yun lang po mga kababayan, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa mahiwagang billboard ni Secretary Gibo Teodoro? So yun. So na-inspire ba kayo? O naasar ba kayo? Or dead naman lang kayo? So yun lang po. No? So paki-comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Memoto. Tapos.